kasama niya doon sa tindahan ay para kay Rica. Diretsahang tanong, Kuya Rolly. Bakit ka nagkagusto kay Rica? Kasi hindi niya ako mabigyan ng anak. Pero may kinakasama po siya. At nung nililigawan niyo po siya nung mga panahon na yon, buntis siya. Opo. So sapat po bang dahilan yon para iwanan po ninyo si Ate Arlene? At kung talagang gustong magkaanak ninyong dalawa ni Rica, lumalabas, bali 1 taon na silang nagsasama o halos. Bakit after 1 year, hindi ka pa buntis, Rica? So sa kanya, bago Oh. kami mag-ano ng bata, kailangan niya muna akong pakasalan. Total, hindi naman siya kasal, hindi naman ako kasal. Pwede kaming magpakasal. May plano po ba kayong pakasalan si Rica? Meron po, meron po. Bakit ang tagal niyo inisip? Ay, hala. Hindi na si Rica sa'yo. Meron po ba talaga? O napilitan lang kayo sumagot? Meron po. Meron naman. So, ang sinasabi mo dito, Rica, ay tuluyan mo na talagang iniwan si Monching. Opo, buhat po nung nasaktan niya ako nung nagsumbong yung babaeng niya sa kay Monching. Aba? Buhat po nung April 28 na yun, hanggang ngayon. Palang mukha mo. Ngayon pa lang po kami. So, ang bata na kanino? Nasa mama ko po. Paano nadadalaw ni Monching yun? Paano po niya dadalawin? Lalo pa pong lumala ngayon sa lasing. So, gano'n na kayo katagal na nagsasama? 1 taon yung relasyon ninyo, pero yung nagsasama, gano'ng katagal? Ngayon pa lang, ang taon Saka lang na mga to? plano pa lang po kaming magsama talaga na ano. Kuya Rolly, tanong ko, talaga bang hindi mo na mahal si Arlene? Ay, sa'yo, napagano. Napagano. Siyempre, mahal ko pa rin siya. Mahal mo pa! Sasabihin mo, mahal mo, paano kita bibigyan ng anak niyan? Gulat ako sa Paano ako magkakatiwala sa'yo? Nababagal ako dun sa parang usapan nila, paano mo ito bibigyan ng anak niya? Na parang yung bata, commodity. Yun nga. Nakaka-bother. Tapos sinasabi mo pa, pakakasalan mo ko? So, bakit Kuya Rolly, na mahal mo pa si Arlene? Bakit? Kasi po, siya yung nagmuna akong asawa. Kaya, kahit na masakit yung ako, Mahal mo pa rin mahal siya. pa rin po siya. Si Rica ba, mahal mo? Mahal ko rin po siya. Ano yun, dalawa? Bakit parang nalilito po kayo? Sino po bang mas matimbang? Si Arlene po. Diretsa ang tanong, Kuya Rolly. Si Rica ba ay gusto mo lang na magkaroon kayo ng anak? Yung ba yun? At pag nagkaanak kayo, babalik ka kay Arlene? Opo. So kung yung sinasabi na pagka nagkaroon na siya ng anak kay Rica, bumalik sa'yo, tatanggapin mo pa si Rolly? Hindi po. Hindi. Ba, hindi ko yun anak yun. Bakit siya tatanggapin? Pero ikaw ang mahal niya. Hindi ko tatanggapin dahil hindi ko yun anak. Dapat dugo sa dugo, laman sa laman. Pero dugo sa dugo at laman sa laman ni Rolly yun. Anak niya yun. Hindi mo kayang isakripisyo yun, yung bilang pagmamahal mo sa kanya? Dahil ko ikaw pa rin kayang ang tanggapin pinili yun. niya na Hindi ko mahalin? kayang tanggapin yun dahil hindi ko yun anak. Tsaka hindi ko kayang buhayin yun dahil hindi ko yun anak talaga. Paano? Yun, sabi ng mga kasawsawan natin, hindi nga daw pwedeng magkaanak. So, ibig sabihin, ganun din, Ate Arlene, pag nag-ampun ka ng ibang bata na hindi mo kadugo,
ay eventually kailangan mong tanggapin na kung yun ang gusto ng asawa mo na mag-ampon kayo, kailangan matutunan mong sakripisyuhin yun at mahalin din yung bata na para bang ang bata ay anak mo din. Sa akin po, kung magkaanak silang dalawa tapos yung asawa ko babalik sa akin, silang dalawa ang magsama, hindi na lang ako. Yun. Kung sa ibang babae magkaanak. Di doon sa babae uuwi, hindi sa akin. So kahit na kung kanino pa magkaanak si Rolly, hindi talaga. Hindi po. Decision ko po, hindi po. Kasi syempre lahat ng babae, doktora, di ba? Ang pangarap po ay magkaanak. Yung na gano'n na nakikita nilang reaksyon nitong si Arlene, understandable naman po. Totoo yun, Chang, kasi may mga pagkakataon na ibang babae, ang iniisip nila kung sakasakalang hindi sila magkakaanak, ang concentration na lang nila may tao pa rin magmamahal sa kanila na hindi kinakailangan na gano'n ang dahilan na mamahalin lang sila dahil magkakaanak. So, sana maintindihan niyo rin yung pinagdadaanan dito ni Arlene dahil kasi napaka-difficult para sa isang tao na, di ba nga sinasabi, ang isang babae magiging ganap at tunay na babae pag nagkaanak siya. So, yun palang napakahirap ng maranasan na hindi magiging kompleto ang kanyang pagkababae dahil doon. Attorney Ben, salamat po, Dr. Camille. Dito po sa sitwasyon ni Arlene na tinanggap na po niya ang katotohanan, hindi siya magkakaanak, at nalaman yun ni Rolly at yun ang naging dahilan para mambabae si Rolly dahil sa kagustuhan niyang magkaanak. Hindi ho pa parang nagkaroon din naman ng emotional burden yon para kay Arlene at parang may nalabag din po ba si Rolly doon sa ginawa niyang yun? Kasi hindi naman po sila kasal. Maganda yung punto niyong yung Chang at ako'y sumasangayon dyan sapagkat tandaan natin kahit na hindi kasal itong si Rolly at saka itong si Arlene, nagkaroon sila ng relasyon at lubhang nasaktan si Arlene doon sa ginawang yon ni Rolly. So kahit na sabihin na nating baog itong si Arlene, ay hindi pa rin dahilan upang saktan niya ang kalooban nitong si Arlene. At dahil nga sa nasaktan niya ang kalooban ni Arlene, pwedeng i-invoke ni Arlene yung psychological or emotional violence ng sinasabi ng Republic Act 9262. Kung gusto niyang magkaroon ng redress of grievances, yung nagawang yon ni Rolly sa kanya at siyang amin. Maraming salamat, Attorney Ben, pero Kuya Rolly, gaano katotoo na pag-alaman ko na pag magkikita kayo ni Rica Mel, ikaw pa ang nagtuturo sa kanya kung anong sasabihin dahilan kay Monching? Anong dahilan yun? Tinuturo ko po siyang Magsinungaling? sinungaling sa asawa niya. Ano po yung pagsisinungaling na yun na tinuturo nyo? Sabi ko, galing siya sa mama niya pag nagkikita kami. Saan po kayo nagkikita? Isa sa bayan. Sinusundo ko siya. Pero sa totoo lang, may plano naman po kayo para sa inyong dalawa ni Rica. May plano po ako. Yun po yung sinabi niya sa akin dati. Na papakasalan ka niya. Kakakasalan niya ako. Pakakasalan mo ba? Kung ang sinasabi niyo, mahal niyo pa rin si Arlene. Yun nga, nahuli kami. Nahuli. Huli, tuloy-tuloy lang. At kung kakayanin po na matago niyo kay Arlene na may anak kayo kay Rica, yun po ang plano niyo, sana. Yun talaga. Na hanggat maaari ay hindi po malaman ni Arlene na may anak kayo kay Rica. Kasi po, sigurado, magagalit lalo yan. Paano kung ang plano nga ni Arlene ay ni Rica, magpapakasal kayo, pero tuloy pa rin kayo ni Ate Arlene? Siguro po, ganun ang gusto niya. Ang sabi po niya, hindi kayo magkakaanak hanggat hindi niyo siya pinapakasalan. Sinabi ba niya yun sa'yo? Maliwanag po yun sa inyo? Sinabi niya po sa akin yun. Pumayag po siya. Pumayag kayo? Kaya akala ko, totoong desidido talaga siya sa akin. Kaya iniwan mo si Monching. Opo. Mismong si Arlene Parawang nagsabi nga sa kanya ng tungkol kina Rica Mel at Rolly. Pero hindi siya naniniwala dahil hindi naman daw niya nakikita. Abay ngayong narinig na po niya ang lahat, maniwala na kaya siya. Narito po si Monching Navarro. Pasok!
Pakihawakan, please! Naku po! Sandali lang, Monching! Diretsahang tanong, bakit hindi ka naniwala nung unang sinabi na may relasyon si Rica at si Rolly? Kasi po, may nakainom ako nung gabi nun eh. Diretsahang tanong, Monching. Nakainom ka ba? Hindi po. Akala ko nakainom. Narinig mo na talagang may relasyon sila. Naniniwala ka na? Opo. Oh, ngayon, alam na niya. At totoo nga ang relasyon nila Rica at Rolly. Aalamin natin ano ba ang plano ni Monching sa nanay ng kanyang anak at sa kanyang anak. Magbabalik po ang Face to Face. Mahal mo pa ba si Rica? Siyempre naman. Kaya mo ba siyang kunin muli kay Rolly? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade,